ang Diyos natin ay buhay. Ang Diyos natin ay kumikilos. Kaya, nothing is impossible with God. Amen. Naniniwala po ba tayo ron? Amen. Hindi kaya ng doktor, hindi kaya ng gamot, pero kaya ng Diyos natin. Amen. Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo, huwag niyong kalilimutan yung Exodus 15:26. Kung naman nararamdaman mo, kung naman sakit mo, Exodus 15:26 lang po, ay ibalik natin sa Panginoon. Dahil sa mismo nangako, sabi niya na, I am the God who healeth you. Kaya ano man ang karamdaman natin, yan ay magkakaroon ng kagalingan. Mga kapatid, sinuwa nag-enjoy ng Pomo Yasmi. Mukhang kukunti lang na nag-enjoy. Mukhang maraming nasa bahay lang Amen. Nag-enjoy, maganda po, no? At totoo po, nakita ko po sa Facebook yung picture sa Waray, sa Gulma, at ganoon din po sa Saitama. Meron din po kami, no? Kaya po rin ng Panginoon, binibigyan tayo ng Panginoon ng break na ganito upang tayo ay magkaroon ng fellowship sa isa't isa. Tayo magkasama-sama. Pa-enjoy natin ang holiday na tinatamasa natin sa bayan, sa bansang Japan. Amen po ba? Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Hallelujah. Praise be to God. Kikwento muna ako. Meron sa babae. Kristiyano siya. Ngayon, nakatira siya sa apartment. Yung kwarto niya ay isang atheist. Ang atheist po, yung mga taong hindi naniniwala sa existence ng God. Ngayon, itong babae ito, itong umaga, pupunta sa akin sa veranda niya, pagising niya. Pananalangin siya. Sasabihin niya, Panginoon, salamat sa umagang to, salamat sa araw na to, salamat sa pinagkaloob mong araw na to, napakabuti mo talaga. Praise the Lord! Praise God! Sasagot yung atheist, there is no God. Laging ganun. Then dumating isang araw, nagising siya. Sabi niya, punta sa veranda, sabi niya, Panginoon, nagra-round out na ako ng financial ko. Mawawala na ako ng pagkain. Pero alam ko, Diyos, na ikaw ang aking Diyos na nagsusupply ng pangangailangan ng iyong mga anak. There is no God. Sumagot na naman yung atheist, Kaya bukasan, pagkising niya ng maga, mayroon siya nakitang groceries sa pinto ng kanyang apartment. Bigla niyang kinuha, nilagay niya sa lamesa niya, takbo kagad sa veranda. Sabi niya, Panginoon, salamat! Salamat sa kabutihan mo. Dininig mo ang aking panalangin. Binigyan mo ako ng groceries na makakain ko pa. Sabi nung atheist, hindi ang Diyos mo nagbigay niyan, ako. Panginoon, talagang napakabuti mo. Napakabuti mo, wala kang katulad. Walang ihahambing sa'yo. Sabi niya, Panginoon, hindi mo lang sinagot ang aking panalangin, inutusan pa si Satanas na ibili ko ng grocery. Praise be to God. No, napakabuti talaga ng ating Diyos. Alam po ba ninyo, nakabutihan natin Diyos na hindi natin kayang marok. Minsan nga, nangyayari nga ang kabutihan ng ating Panginoon ay naaabuso natin. Right? Mukhang konti lang may amen. Amen. Totoo po yun, naaabuso natin ang kabutihan ng Panginoon. Dahil minsan naniniwala tayo na patatawarin naman ko yan. No? Sa araw po ito, ang ating pong tatalakayin ay isang istorya na isang bulag. At alam ko na marami tayong matututunan sa kanya. Ang title po, ang ating text ngayon, ang pag-aaralan niya, When a Blind Man Meets His Healer. Ang makipagbukasan po kayo sa akin, at bubuksan ko na lang yung PowerPoint. No. Dahil nasanay na nga para tayo na walang Bible na dala. Kristiyano, ang Biblia po hindi dekorasyon lang. No. Hindi po nasa loob lang yan ng iPad o iPhone. Pinabasa po yan. Luke 18:35-43. A blind beggar received his sight. As Jesus approached Jericho, a blind man was sitting by the side begging. When he heard the crowd going by, he asked what was happening.
They told him, Jesus of Nazareth is passing by. He called out, Jesus, son of David, have mercy on me. Those who led the way rebuked him and told him to be quiet. But he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. Jesus stopped and ordered the man to be brought to him. When he came near, Jesus asked him, what do you want me to do for you? Lord, I want to see, he replied. Jesus said to him, receive your sight, your faith has healed you. Immediately he received his sight and followed Jesus, praising God. When all the people saw it, they also praised God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tayo po muna yung manalangin. Aming Diyos, Panginoon, salamat po sa araw na to. Salamat sa mga pinagkakaloob ng to. Kalayaan namin upang pag-aralan ng banal na salita o Diyos. Salamat po sa mga banal na salita mo, Panginoon, na nagiging kalakasan namin sa araw-araw. Nabubuhay kami, Panginoon, sa iyong banal na salita o Diyos. Salamat po sa oras na to. Dalangin namin, Panginoon, na samahan mo kami at gabayan mo kami sa pagtalakay na iyong banal na salita. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po sa Book of Luke, hindi nakalagay ang pangalan kung sino siya. Pero sa the Book of Mark, sa chapter 10, nakalagay po kung sino siya. Siya po ay si Bartimaeus. Hindi ko naman masasabi na yun talaga ang pangalan niya. But kasi, si Bartimaeus ay anak ni Timaeus. Kasi nung panahon na yun, pag sinabing bar, yung sabihin son. Di ba si Peter, natatandaan niyo, tinawag ni Panginoong Hesus na 3 beses, Peter Bar Jonah. Di ba? Bar Jonah, anak ni Jonah. Siya po ay anak ni Timaeus. Ngayon, mga kapatid, tawagin na lang natin siya sa pangalang Bar. Para medyo maganda, di ba? Bar. Mas maganda kaysa Timaeus, Bar. Ngayon, si Bar ay pinanganak na bulag. Bulag siya, pero siya ay hindi bingi. Amen? Amen. Ngayon, mga kapatid, alam niya ang kalagayan niya. Siya ay ulubi. Nabubuhay siya sa pag-iililimos. Kaya kung titignan natin, mga kapatid, ang points number 1 natin, faith is hearing and believing even when you can see. Katulad na sinabi ko, si Bartimaeus ay isang bulag pero hindi siya bingi. Alam mo ninyo mga kapatid, sa panahon natin ngayon, marami ang mga bulag na namumuhay ng masagana. Naniniwala mo ba kayo yan? They live a productive life. Isa na riyan sino? Stevie Wonder. Di ba? Stevie Wonder, naalala ko nga sinasabi ni Brother Kaloy Nag-uusap kami tungkol kay Stevie Wonder. Yung Stevie Wonder, pag gumaganda, di ba gumaganyan? Yan, di ba? Sabi ni Brother Kaloy, kaya gumaganyan yung hinahanap yung mic. Kaya ganun ang ganun. May katwiran. Nabubuhay siya. Eh, maniniwala po ba kayo mga kapatid na Stevie Wonder nagpag-golf? Nagulat siya, Si Stevie Wonder nakapaglalaro ng golf. Ngayon, ganito, sasabihin ko sa inyo kung paano. Si Stevie Wonder, minsan, hinamon niya si Jack Nicklaus na maglaro ng golf. Sabi ni Jack Nicklaus, paano ka mag-golf? Alam niyo ba, ang gusto ni Stevie Wonder mag-golf? Saan? Sa gabi.